Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Naglabas ng orange rainfall advisory ang Pag-asa kanina lamang alas 5 ng hapon. Ayon dito, makakaranas ng mga pag-ulan at may bantana ng malubhang pagbaha sa Cavite at Laguna. Yellow rainfall advisory naman po para sa Bataan, Zambales, Batangas, Pampanga. Kasama rin po ang Tarlac at Nueva Ecija, ganun din ang Rizal. Ang mga pag-ulan posible po yung magpatuloy sa loob naman ng 3 oras. Mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman po ang mararanasan dito sa Metro Manila, Bulacan at Quezon. Posible po yan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ganun din po sa areas pa ng Cebu, partikular po sa May Consolacion, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Cordova City, kasama rin po ang Cebu City, Minglanilla at ang Naga City. Patuloy po tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon. Bagyong Falcon nananatili sa karagatan at hindi inaalis ang tsansa na mas lumakas pa. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,065 kilometers, silangan po yan ng Basco, Batanes. Napanatili naman ito ang lakas ng hangin na nasa 130 kilometers, malapit po yan sa sentro, at ang pagbugso ng hangin aabot po sa 160 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos nito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ngayong gabi hanggang bukas, bagamat wala pong direktang epekto ang Bagyong Falcon, ay pinaiibayo naman ito ang hanging habagat. So asahan po natin na magdadala ito ng mga malalakas na pag-ulan, lalo na dito po yan sa may Ilocos, kasama po ang Central Luzon, Metro Manila, ganun din po ang area ng Calabarzon at dito po sa may Mimaropa. Occasional rains o paminsanang pag-ulan naman ang dadali nito dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan po natin magpapatuloy ang fair weather condition, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At dahil pa rin po sa hanging habagat, nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa, partikular po yan sa buong Luzon, kasama rin po ang eastern, central at western seaboards ng Visayas. So asahan po natin ang lakas ng hangin ay nasa 52 to 63 kilometers per hour. Ibig sabihin, magdudulot po ito ng mga malalakas na pag-alon. Malaking bahagi na nga po ng Luzon ang maghapong inulan ngayong araw. So naitala po sa loob ng 3 oras from 11 a.m. to 2 p.m. ang dami ng ulan sa mga Pag-asa station dito po yan sa Metro Manila. So ayon po sa datos ng Pag-asa, dito sa Science Garden, dito po yan sa Quezon City, umabot po ang dami ng ulan natin sa 40 millimeters. Sa Port Area Manila naman po yan ay nasa 14 millimeters. Ganun din para sa Sangli Point, Cavite at sa Naiya, Parañaque, naitala po dyan ang 12 millimeters. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Samantala, dahil sa walang patid na pag-ulan, ipudam posible pong magpakawala ng tubig anumang oras. Ayon nga po sa datos ng Pag-asa kaninang alas 4 ng hapon, nasa 101.22 meters na ang level ng tubig dito. So kung tutuusin, lagpas na po ito sa kanyang flood season high water level na 101 meters. Kung sakaling magpakawala ng tubig ang Ipodam, didiretso naman ang tubig nito sa Lamesa Dam. Kaya naman naka-red alert na ang Lamesa Dam. So mataas po ang chance na mag-overflow o umapaw ang Lamesa Dam. Alas 4 kanina nga hapon, nasa 79.72 meters ang current water level nito. Konti na lamang, maaabot na po nito ang kanyang flood season high water level na 80.15 meters. Inaabisuhan na po ang mga residente sa lugar na maaapektuhan kapag umapaw ang Lamesa Dam. Kabilang nga po dito ang area ng Quezon City, partikular po sa may Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria at ang Barangay San Bartolome. Apektado na rin po ang area ng Valenzuela, partikular po sa may Barangay Ligon, North Expressway at ang La Huerta Subdivision. At posible rin pong maapektuhan ang Tulyahan River, ganun din po ang Malabon.
At para bukas naman po sisikat ang araw 5:33 ng umaga at lulubog po yan 6:30 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.